just makes me wonder if forget-me-nots is a weed. With a purple flower, they're both super pretty. I like how they kind of stop right at the property line. Yeah. Oh my god, guys. Cookie's gonna pee in it. Where are the purple ones again? Those ones, Yeah. I forgot their names, but this one I forget. I'm gonna have a picture with Cookie here. Cookie, let's have a picture here. Come on. Cookie. Let's have a thumbnail here. Cookie, let's have a thumbnail. Look at Daddy. Say Diki Daka. Let's put some flour on Cookie's ears. There. Can you see the flower? Lahat talaga ng bagay, may tamang oras, may tama rin siyang panahon. Parang itong kaharap ko ngayon, itong pine tree, parang nung nakaraang buwan lang, punong-puno siya ng yelo. At hindi ko makita itong mga to. Pero ngayon, binabati na nila ako. Napakasaya. Nung napunta ako dito sa Canada, naramdaman ko na parang may mga bagay na nawala sa akin. Sobrang nalungkot ako kasi nung dumating ako, nag-uumpisa na yung winter. Napakahaba talaga ng winter. Sobrang haba. Lahat nababalot ng puti. Puti yung bubong mo, puti yung sa harap ng bahay mo, puti yung sa kalsada, puti sa backyard mo, kasi punong-puno ng snow. Nung dumating na yung spring, sobrang grabing nakakatuwa. Nakikita mo na yung kulay. Although, yung mga evergreen ay forever siyang green, 'di ba? Kaya nga evergreen, pero iba pa rin talaga kapag may mga kulay ka na nakikita. Napakalaki ng appreciation ko sa spring at sa summer mula nang dumating ako sa Canada. Kasi feeling ko may bagay sa akin na nawawala, pero hindi siya talaga nawawala. Parang kailangan mo lang maghintay. Darating at darating din talaga siya. Yung season dito sa Canada, naging malaking tulong siya sa akin para sa mga life lessons. Tulad nga nun, lahat ng bagay ay may tamang panahon. Napakagandang regalo sa akin ang mahawakan ang mga bulaklak na to. Kapagka winter, usually, ang mga pinapanood ko, yung mga naga-gardening. Kasi namimiss ko sila. Namimiss ko yung magbungkal ng lupa, magdamo, makakita ng bulaklak in person na nasa lupa. At ngayon, nahawakan ko na sila, ibang-iba talaga yung pakiramdam. Sobrang ma-appreciate mo talaga. Kapag may mga bagay na mapapasayo lang sa maikling panahon at kailangan mo uli na maghintay ng mahabang panahon, sobrang ma-appreciate mo talaga. Pag isinabuhay mo siya, 'di ba usually sa family members natin, araw-araw lagi mo naman silang nakikita, 'di ba? Tapos let's say nag-abroad, miss na miss mo na sila kasi all of a sudden hindi mo sila nakikita, 'di ba? Pero pag nakita mo sila, matutuwa ka kasi may mga oras, araw, buwan at taon na hindi kayo nagkasama. Kaya i-appreciate natin yung mga tao na nasa tabi natin. Kahit minsan nakakarindi na, 'di ba, na makulit. Kasi kapag nawala,
pag mga oras na gusto mong makita at makasama at wala sa tabi mo, nakakalungkot. Hey, Cookie, you look so dirty. Huh? Huh? Yeah? Huh? Yeah. Oh my god. Oh, splattering. Oh my. I don't want. The, yeah, pork chops. Yeah. Ow! I know, right? Why is it like that? Oh, okay. What? Yeah. Uh-huh. Next. Oh my god, it smells so good. Tada! At habang nagba-barbecue tayo ay mag-garden tour tayo. Ito, second year na to. Last year ko to tinanim. Ang tawag dito ay hydrangea. So, ang hydrangea ay may iba't ibang variety. At ito naman, ang tinatawag na cookie. Come here, cookie. Tapos, nakalimutan ko na pangalan nito. 3 years na to. Ito naman, hydrangea din siya. Nag-shriveled yung mga dahon kasi sumobra yung lamig ng mga nakaraang araw. So, tanggalin natin. Tapos yung kulay blue doon, forget-me-nots. So, ito, hydrangea din to. Ibang variety naman siya. Ganito yung itsura ng bulaklak kapag natuyo na siya. So, ang itsura ng hydrangea, ilagay ko kaya yung picture. Para siyang yung bouquet ng bulaklak sa kasal. Puting malaki, ganon. Iba-iba rin yung shape niya base sa variety. Ito naman, Rose of Sharon. Ito, yung mga buto niya, buto ng bulaklak. So, ang Rose of Sharon, magbo-bloom siya kapag pinaka-end na ng summer. So, maganda siyang itanim para kapag wala nang nagbo-bloom, merong magbo-bloom sa backyard mo kasi end ng summer siya. Ito rin, pa-end na rin ng summer mag-bloom.
At eto naman ay daisy. Weed lang siya dito, damo siya. Hindi mo siya makikitang etong uri ng ano na to ay chamomile yata to. Nakalimutan ko na tawag dito. Basta dito, damo lang siya. Tapos, ayan, yung etong damo na to, pinapatay niya talaga kung anong nakadikit sa kanya. Kasi eto, yellow to na flower. Eto yung daisy. Ano bang variety to? Nakalimutan ko na rin. So, eto, malapit na siyang magbulaklak. 'Di ba? Etong, pag may ganito kayong damo, naku talaga sabi ko sa inyo, itong mga damo na to ay parusa. Eto, lavender. Ilang taon na ba to? 3 taon na ba sa akin tong pangatlong taon na yata tong lavender sa akin na to. At nabili namin siya sa Costco. Hindi. Hindi to nabili sa Costco. Oo, pero hindi siya sa garden center. Nasa loob lang siya ng store. Wala sa garden center. Napaka-prolific niya. Ayan, nag-uumpisa na yung mga lavender. 'Di ba? Ang ganda. At eto naman ay, tada, grapes. 'Di ba? Wow. Meron na tayong grapes. Ang sayo naman. Sana wag kainin ng hayop, ng insekto. Kaya kung magtatanim kayo at may backyard space kayo, tanim kayo ng grapes kasi tutubo siya every year. At ito ang lilies. Kinakain siya ng mga yung what tawag dito? Yung pulang pula na insect. Balikan natin yung barbecue. So, ano nang nangyari sa ating barbecue? Hiniwa-hiwa ko siya ng ganyan para mabilis maluto. At saka parang sigurado na lahat ng part ay luto. Mahirap kasi akala mo luto, hindi pala. Tulad niyan. Lagyan natin ito. Tada! Para hindi dry. At takpan na natin. Yan, ipagpatuloy natin ang backyard tour. Hindi pala siya backyard tour, backyard upgrade pala. So, naalala niyo yung mga itinanim ko. Nilagyan ko siya ng takip kasi kapag gabi nagkakaroon ng frost warning. So, para siguradong mabuhay sila, nilagyan ko ng ganyan. Tapos, eto naman yung strawberry natin. Nagbubulaklak na siya. So, again, pag nagbalak kayong magtanim, may mga pwede kayong itanim na perennial. Tulad ng, may variety ng strawberry katulad nito, na kahit nagwi-winter, matutulog lang sila pag tungtong ng spring, babalik na uli sila. May damo. Tapos, eto naman yung tinatawag na cone flower. So, isa sa pinakamagandang bulaklak na itanim ay cone flower kasi hindi siya nangangailangan ng ganong pag-aalaga. Kung may area kayo na maaraw, pag tinanim niyo siya, gustong gusto niya yon,
Actually, kahit hindi nyo nga diligan, kaya nyang mag-thrive. Ito, tignan nyo yung strawberry. So, ito, galing lang to sa buto nun. Winisik ko lang dito. Nabuhay siya. Update tayo sa mga buto nating itinanim. Na damo yan. Alala nyo ba yung buto? Ayan. At lalo na to, beans yata to eh. Ano ba to? Oh, beans nga. O diba, nagtutubuan na sila. Ayun. Yay! Ang galing naman. Yung mga buto nating itinanim ay nagtubuan na. So, eto, hydrangea din siya. Ibang variety naman siya. Yung bulaklak nito ay green. At, eto yung greenhouse ko. Nauna kong itanim yung buto. Etong mga to. Ayan, may tumutubo na sa greenhouse. Hello! Ang ganda talaga kapag yung mga tinatanim mo ay tumubo na. Siguro lalagyan ko ng lupa yung ibabaw ng beans. Tignan nyo. Ayan, tumutubo na. Yun, kailangan ng konting lupa. Balikan na natin ang barbecue. At eto ay meron din tayo ditong cookie. Ang dumi ng bibig ni Cookie. Tingnan niyo yung bibig ni Cookie. Ang dumi. Kailangan na siyang gupitan. I-check natin ang ating barbecue. Wow, napakabango. Hindi ko muna siya, siguro hindi ko na muna siya gagalawin kasi mukhang maganda pa siya. Kukuha ako ng yung kukuhanin ko saglit. Tignan natin anong resulta. Tada! Wow!
So may kapitbahay na akong naglo-lawn mower, kaya delikado na akong tumagal dito sa labas. Luto na naman to, kaya papasok na tayo. Buti na lang pala niluto ko to kaagad. Tignan mo naman to si Cookie. Diyos ko, Cookie! Kung alam nyo lang, si Cookie may sariling pork chop. Pinapakuluan ko nang walang kahit anong sahog. I-high fire ko na dahil binabali-baliktad ko na siya. Siguro ito iiwanan ko. Ilo-low fire ko lang, pero iiwanan ko tong malaki na to. Yan. Okay na to. Pumasok na tayo sa loob. Yay! Wall climbing ulit tayo! Super exciting! Maabot ko na kaya ang pinakamataas dahil pork chop ang kinain ko? Tignan natin kung anong epekto ng pork chop for today. Hindi siya umepek dahil bumitaw agad ako. Anyways, yun, hinawakan ko na yun. Ang Mom, feeling again. niya ay parang sandpaper. Akala ko yung una ko lang hinawakan. Yung sumunod na hinawakan ko ay lahat pala sila. Talagang, kasi inakyat na siya ni Lance eh. Yung nasaksihan niya naman na si Lincoln ay bumitaw, na-realize ko na napakahirap palang mag-let go. Yung pag ganyan nakakapit ka. Kung mahirap umakyat, mas mahirap mag-let go. Kasi parang natural lang sa atin na aakyat ka, di ba? So, isa yun sa mga realization ko sa wall climbing. Na sa atin, naturally, makakaakyat tayo. Pero yung letting go, hindi siya natural. So, itry natin. Baka this time yung kinain kong pork chop Mommy. ay umepekto na. O, diba? Si Lance ang may hawak ng camera ng mga oras na to. So, lula, mga tanong, may lula pa ba ako? Opo, ako ay lulang-lula. So, sa mga oras na to, ang sinasabi ko na lang sa sarili ko, huwag tumingin sa baba. Pero, mahirap na huwag tumingin sa baba kasi yung tatapakan mo, di ba? Lalo na kapag ka layo-layo, para na siyang puzzle. So, kaya ko pa siyang akyatin, pero naghahalo na yung lula at yung Touch the top. pag naakyat ko siya, kailangan meron pa akong reserbang lakas pababa. Kasi hindi ko pa kayang mag-let go sa tali. Napakadali niya lang tignan. Hindi ko alam kung pag pinapanood ng iba to madali lang tignan na. Comment down below, kapag nag-wall climbing ako, anong nararamdaman niyo? Mukha ba siyang madali o mukha siyang mahirap?
So, parang madali lang, pero ayan, tignan natin yung this time, yung kinain kong pork chop, i-epekto na ba siya? So, kung mahirap yung isa, mas grabing hirap nito kasi ang liliit niya talaga. Tapos, layo-layo. Para talaga siyang puzzle. So, napansin ko, isa sa mga na-realize ko sa wall climbing, talagang gagana, hindi lang physical na lakas ang gagana sa'yo, pati yung utak mo. Kasi tatanungin mo sa sarili mo, saan yung susunod mong hahawakan at papaano mo yun gagawin. So, at may mga bato kasi, kung ano man tawag dyan, na grabe na talaga ang liit. Na pag hinawak mo yung kamay mo, ang mangyayari, Mommy, kailangan then go mong, further. tawag dito, buhatin Touch the yung katawan mo. triangle. Yun ang pinakamahirap dun eh. Yung bubuhatin mo yung And I'll katawan give mo you $1. pataas. So, tignan natin, umepekto ba yung pork chop? Hindi umepekto. Bumaba. So, again, kailangan, naghahalo pa talaga sa akin yung matinding lula at yung kailangan ko ng lakas para bumaba kasi hindi ko pa kayang mag-let go sa lubid. Grabing pagod ko. Pero, nung tinuro ko yon, hinahamon ko, ito. O, diba? Comment kayo, anong nararamdaman niyo? Mukha ba siyang madali? Tignan natin. 'Di ba? Itong inaakyat namin ni Moshi, mataas talaga 'to. 'Pag tumingin ka sa baba, "Uy, grabe! Ang lula." Naku, Diyos ko. Ayan, feeling professional, 'di ba, naglalagay pa ng chalk sa kamay. Ma-share ko lang po sa mga ano, ah, para sa ating kaalaman, yung nasa belt ko, yung nilagyan ko ng kamay ko ay chalk. Para para feeling professional. Hindi kasi 'pag umaakyat ka, nagmumuo yung yung moisture sa kamay mo at baka ka ano ba yun 'pag hinawakan mo yung kamay mo tas basa? Kaya yung chalk, nagiging dry uli yung kamay mo. Ay, naabot ba ni Moshi yung taas? Wow! Ang galing! Umepekto sa kanya yung pork chop. O, 'di ba? Layo-layo na talaga ng nararating ko. Kapag binalikan niyo po yung clips nung pinakauna, 2 steps lang ang kaya ko. At nung after nun, nanakit pa yung nanakit pa yung katawan ko ng bonggang-bongga. Pero ngayon, pangatlong akyat na. At pansinin niya naman anong suot ko. Totoong ano na talaga, anong tawag dito? Ang suot ko this time ay totoong wall climbing shoes. Yung gear namin, lahat yan, binili ni Mushi. Pwede mong i-rent, pero dahil nga ilang months namin tong gagawin, nag-decide siya na bilhin yung sarili naming gear. Yung climbing shoe, ni-rent ko siya kasi gusto kong i-try kung mas madali ba kapag ang suot mo, climbing shoe. At ang sagot ay yes. Mas mainam na may suot kang climbing shoe. At eto na, naku, naku, naku. Maabot ba ni Mushi? Yes! Naabot niya ang taas! Umepekto sa kanya yung workshop. Pangalawa na. So, ang natutunan ko ay lagi ako magluluto ng pork chop. Mag-ihaw tayo palagi ng pork chop kasi malayo ang mararating. So anyways, mabalik tayo dun sa climbing shoe. Kasi ang naisip ko sa climbing shoe, para siyang nang hindi ko pa siya nahawakan natutupi yung sole ng shoes. Kasi lahat ng sapatos namin hindi natutupi yung insoles. Kasi nung nagpa-orthotics ako, doon ko natutunan na ang ginagamit pala everyday dapat hindi natutupi yung insoles. So yun, eto pagka wall climbing, mas mainam gamitin yon. Dito sa bahay, nung nasuot ko na yung wall climbing shoe, ang una kong naisip, meron akong dating-dati pa na natutupi yung insoles. Nung pagdating namin, tinry ko siya agad. At yun nga, doon ko na talaga na-feel na yung luma kong sapatos na natutupi yung insoles at yung climbing shoe ay halos parehas lang talaga ng feeling. So, mas mainam kapag ka nag-wall climbing ka, ang gamitin mong sapatos, yung natutupi yung insoles, parang mas merong grip. Yun. At eto,
pauwi na tayo, kaya mag-prepare na tayo. Masayang masaya ako sa result for today. So, pag binalikan niyo po talaga yung pinakaunang wall climbing ko at yung pangalawa at etong pangatlo na talagang napakalayo na ng aking nararating. At syempre, proud ako sa sarili ko. 'Di ba? Ganun pala yun, through time, magbi-build up ka rin ng muscles. See their roller coasters. To see their Okay. roller coasters. They did it last. Just a second, honey. Just a second. Okay. Did they sell it? Mag-tour tayo. Ito yung snack thing. Tapos, maaari kang bumili ng mga tawag dito? Maaari kang bumili ng souvenir at mga gear. Yan. At orientation area.